Gusto niyo bang mawala ang diabetes nyo? Well, ako, gusto ko rin. Well, hindi po ako doktor, pero disclaimer lamang po, ito pong sasabihin ko po sa inyo ay nakabase lamang po sa akin pong experience. Well, sabi po ng marami, nagkaroon po sila ng diabetes dahil sa hereditary o yung namamana. So naniniwala sila na yung nanamana nila yung diabetes. Pero sa akin po, para sa akin, based po dun sa aking experience, naniniwala din naman ako dun. Pero mas pinaniniwalaan ko po na nagkaroon tayo ng diabetes dahil lang din sa kawalan ng ating disiplina tungkol sa pagkain at dahil na rin nawalan tayo ng ehersisyo sa ating mga katawan, parati tayo nagpupuyat, yan po yung mga naging cause ng diabetes. Nung bata po kasi ako ay likas na mahilig po ako sa matatamis. Ang dami po kasi nating mga kasiyahan lalo ng mga bata po tayo. Nandiyan po yung kapistahan, nandiyan po yung Pasko, nandiyan po yung bagong taon, birthday at kung ano-ano pang celebration na meron tayo. At higit sa lahat, nung araw po kasi, ang nanay ko ay mahilig magluto ng mga matatamis. Merienda namin is minatamis na saging, nandiyan din po yung bilo-bilo, nandiyan po yung ube, leche flan, salad at kung ano-ano pa. Pero ang naging cause ng diabetes ko ay dahil na rin sa dami ng pagkain, lalo na yung kanin. So ang kanin po ay ang number 1 na nagbibigay ng carbohydrates sa ating katawan. Kaya lang pag hindi po natin ito na-burn, wala tayong exercise, ang nangyayari po ay nag-convert siya doon sa sugar. At yung sugar, yun yung nagkakos ng diabetes, lalo na lumampas tayo doon sa normal blood sugar natin. Ang normal blood sugar po natin ay dapat ay less than 100. At pag nagkaroon po tayo ng 100 or above 126 na sugar level, ay kinukonsider po ito ng mga doktor na meron ka ng diabetes. Bukod po sa kanin, ang isa po sa nag-trigger sa akin para magkaroon ng diabetes ay ang soft drinks. Sa totoo lang po, napakahilig ko po talaga sa soft drinks. So, hindi po ako makakain or nang walang soft drinks. So, tayo po mga Pilipino, kahit ako po, guilty po ako doon sa dami ng mga kinakain natin. Tapos, parang medyo may kulang. Kahit marami na tayo nakain, parang may kulang. So, ang parang complete ng ating meal ay yung soft drinks. So, ako, personally, pag kumain po kasi ako ng pagkain, lalo na kanin, tapos parang nararamdaman ko kulang kahit uminom na ako ng tubig, ang gagawin ko po ay inom po ako ng soft drinks. And then, yun po yung pampadighay ko. So, pag nagdighay na po ako, parang feeling ko complete na. So, and yun po yung nakasama sa akin kasi ako po, pag nag-soft drinks, hindi lamang isang bote. Umabot po ako ng 1.5 sa 2 liters sa isang upuan lang. So, imagine yung sugar na nabibigay nun sa akin. And sa totoo lang, sinasabi rin naman ng mga expert na wala namang talagang protina na makukuha or wala namang talagang vitamins na makukuha sa sugar, sa soft drinks. It's because yung soft drinks ay pure sugar lang. Dinadaya lang tayo ng soft drinks, nakala natin ay nasasatisfy ang buong katawan natin. At pero sa totoo lang, ay dinadaya lang tayo. Pero mamaya mauuhaw ko ulit, inom ka rin naman ng tubig. Pero wala na inom mo na yung soft drinks. Na-diagnose po ako na meron po akong type 2 diabetes noong 2021. So kala ko po ay COVID lamang yung naramdaman ko sa panghihina. Yung pala ang nag-trigger sa akin kung ba't ako nanghihina ay yung diabetes. Noong una po kasi bago po yung nangyari, 1 week prior dun sa pagkakaroon ko po ng diabetes bago po ako na ospital, parang feeling ko po kasi is lagi akong naiihi. Parang lagi po ako nauuhaw, lagi po akong nagugutom, tapos lagi po akong pagod kahit wala po akong ginagawa. So yun po yung isa sa mga naging symptoms sa akin. Tapos ang isa pa ay nanlalabo po yung mata ko. Kahit of course lagi ako nakaharap sa computer, akala ko ganun lang. Pero along the way parang lumalabo siya. Sobrang labo, sobrang foggy na nung sa akin nung paningin ko. Kaya po, ang nangyari, nung nalaman ko po na may diabetes ako, nalaman ko po siya una, hindi po sa doktor, kundi nag-search po ako sa internet. Sinearch ko po sa Google kung bakit ako nanlalambot, bakit ako nanlalabo ang mata, bakit parati akong umiihi, lalo sa gabi. Yan, umiihi ka sa gabi lalo. Tapos lagi akong uhaw, parang feeling ko laging tuyong-tuyo yung lalamunan ko at gusto ko lagi ng malamig na tubig.
Tapos naghahanap talaga ako ng mga inumin na may kulay. Yan yung soft drinks, yan yung mga melon, yan yung mga juices, lahat hinahanap ko. At yung makikita ko, parang nakaka-addict at ang parang feeling ng may diabetes, parang gusto mo lahat inumin. Tapos pag nainom mo, marirelieve ka lang ng konti. Tapos mamaya, mauuhaw ka na naman. So maghahanap ka na naman. At even yung tubig, parang feeling ko, pag iniinom ko siya, alam mo yung parang kulang. Parang mapakla yung tubig. Kaya maghahanap ka talaga ng merong lasa. And of course, pagka naghanap ka na may mga lasang inumin, yun, isa yun sa magko-contribute kung ba't ka magkakaroon ng diabetes. So, and sa mga hindi po nakakaalam, nung na-hospital po kasi ako, ang taas-taas ng blood sugar ko. Umabot po ako ng 400. Yung iba po, namamatay na ng ganong level. Yung sa akin po, blessed naman ako, hindi naman ako umabot sa ganong point. Pero imagine, bumili po ako ng tester at hindi ko alam kung accurate yun, pero kung ikukumpara ko naman doon sa pagtetest ng mga doktor, para din naman talaga siyang same lang yung results. Pero imagine, umabot ako sa point na ang akin pong naging blood sugar ay umabot ng 900. So, yung tester ko nga umabot na ng 900. Tapos, parang feeling ko, mas mataas pa sa 900 kasi nag-error na yung yung tester ko. So, I highly recommend, bumili din kayo ng tester, lalo na din sa may mga diabetes, yung mga hindi po makapunta sa ospital para magpa-check ng inyo pong mga blood sugar kasi makakatulong po yan. At isa pa, napakadelikado po ng diabetes, lalo yung type 2. Kasi pag unstable diabetic ka, nangyayari, it's either mataas or sobrang baba. Pero mas delikado yung mababang-mababa yung sugar mo. At diabetic din po ang tawag doon, kahit mababang-mababa yung sugar mo. Umabot nga po ako sa 1, nag-chill na ako talaga. So, kahit patong-patungin ko yung jacket, kumot, lahat, hindi nawawala. So, ang nangyari lamang po is nakita ko sa internet at may nag-advise din sa akin na baka yung sugar level ko bumaba naman. So, nag-test ako, umabot lang ako sa 1. So, ang nangyari, may ready rin ako soft drinks. So, yun yung pa-kontra din naman. So, minom ako ng isang lagok lang na soft drinks, so kumain ako ng chocolate, and then, nag-normalize naman yung... Alam nyo po ba na may mga ginagawa akong technique para bumaba yung sugar? So, ito po sa very effective na technique na ituturo ko po sa inyo ay yung okra. So, yung okra po kasi ay hindi ko po alam, may antioxidant po ang okra at nakakapagpababa talaga siya ng blood sugar. Ang gagawin nyo lamang po sa okra, ibababad nyo po siya sa plain water. Tapos, kung gusto nyo malamig, lagay nyo po sa ref nyo. Hintayin nyo po yung 6 to 12 hours kung gusto nyo ganon. Kasi magkakatas po siya yung okra. So, medyo, iinumin nyo po kasi is medyo messy. Alam nyo po yung parang may laway sa yung iinumin nyo. Medyo nakakadiri kung tutuusin. Pero, isa po ito sa nakakapagpababa ng sugar level. Yan po yung ginawa ko. At uminom po ako every morning, tapos bago matulog, kasi yun yung palitan. So, every 6 or 12 hours, binababad ko po siya, nilalagay ko sa ref. Tapos yun po yung inumin ko bago ko uminom ng kahit ng kape. And yun, at bumaba naman yung sugar level ko. Tapos isa pa, kumain din po kayo ng mga guyabano, mga ganyan, at saka yung pipino. Yan po, isa yung nakakapagpababa ng sugar level. So, at the same time, mag-exercise po kayo. Kasi tulad ko, dati active po ako sa sports, basketball, nagtatumbling, nag-gymnast po ako dati. Kaya kahit anong kainin ko, kahit marami akong carbohydrates na kinakain, hindi po ako masyadong affected kasi binaburn ko yung sugar na natitake ko sa aking katawan. So, unfortunately, nung nag-office na ako, so busy na ako, hindi na ako masyadong nakakapag-exercise or basketball. So, of course, naiipon yung sugar sa katawan natin. Kaya po, yan, kailangan ng exercise. So, 30 minutes, 1 hour, kailangan mapawisan lang tayo. So, not necessarily na kailangan mo mag-gym, pero ang kailangan is makapag-exercise ka. Kahit nga mag-zumba ka, mas maganda nga yung zumba kasi buong katawan mo na nawawala yung pawis. And at the same time, discipline. Of course, sabi nga nila is prevention is better than cure. So, ba't mo hihintayin pang gamutin yung sakit mo kung kaya mo namang iwasan?
So guilty rin po ako sa part na yan na hindi ako makakaiwas agad, lalo na yung trabaho ko po kailangan kumain. Kasi lalo sa office, nahihilo rin po kasi ako pag wala akong kanin. And part na ng, alam mo mga Pilipino, part na yan ng pagiging Pilipino natin, yung pagkain ng kanin. So kailangan, parang feeling ko po kasi sa akin, parang kulang. Pag hindi po ako kumain ng kanin sa loob ng isang araw, nangihina po talaga ako. So kaya po, kung hindi mo maiwasan ng kanin, wala kang alternative sa kanin, kasi minsan ang ina-advise sila ng doktor is maging vegetarian or semi-vegetarian ka. So, pwede naman yung itlog, kasi yung itlog may protein na rin siya. So, yun yung mga kakainin po natin. At the same time, bawas po tayo sa sugar. Kung kaya po nating uminom ng walang sugar, mas maganda. Kasi tayo, mahilig tayo magkape, tayo mga Pilipino, umaga, kahit nga mainit, nagkakape tayo, yun nagsasatisfy sa atin. Tumatakbo yung araw, yung oras araw natin. At alam mo, yun, kumukomplete din sa atin yung kape. Pero kung maiiwasan po natin yung mga 3-in-1, yun, mas maganda, mag-tea na lang po kayo, yung mga tsaa. Yun po, nakakatulong din po yun sa digestion natin. At the same time, hindi po yan nagko-contribute ng sugar sa atin. So, yun naman po yung mga basic tips. Kailangan talaga guys, disiplinahin natin yung ating mga sarili. Kasi, walang mahirap magkasakit ngayon. Sobrang sa mga ospital, magpapa-check up ka lang, isang check up mo lang, magkano na inaabot. Isang consultation mo lang sa doctor, professional fee, ang inaabot magkano. Ang laki. So, the last time, nagkaroon ako kasi ng multiple illness, katulad ng diabetes, na sinabayan pa ng kasagsagan ng COVID. Kaya, imagine mo, in 11 days, ang naging bill ng hospital ko is 564,000. So, sa ordinaryong mamamayan, paano mo kukuhanin yung 564,000? Ano yung iintayin mo na lang na mamatay ka dahil wala kang pambayad sa hospital? Or magkakasangla-sangla yung gamit mo, magkakalubog-lubog ka sa utang para lamang dyan sa ganyang sakit. Kaya po, sinasabi po sa atin, kung talagaan po natin ang ating mga katawan kasi yan po yung natatanging, alam mo yun, mas maganda, kahit wala tayong pera, basta healthy tayo, is okay na rin, di ba? Kasi kaysa wala na nga tayong pera, tapos magkakasakit pa tayo, yun yung nakakatakot. So, yun lang guys, ang for me lang po, sineshare ko lang yung experience ko, kasi gusto kong makatulong din. Kung hindi man ito yung proper, dapat ay kahit pa paano, madisiplina natin yung ating mga katawan. At the same time, pag in-advise sa atin ng doktor na mag-maintenance tayo, huwag natin kalimutan. Kasi ang mga doktor, of course, gusto nilang gumaling ang mga pasyente nila. Pero of course, sa maintenance po kasi is, ang ginagawa ko is every other day, by choice ko po yan, though hindi siya in-advise ng doktor sa akin. Kasi naniniwala po kasi ako na habang ginagamot mo kasi yung isang organ, napipinsala mo yung dalawang organs. At yung dalawang organs ay yung atay at saka yung kidney. So of course, yan yun hindi naman po pwedeng wala siyang side effect. So yun yung side effect ng pagkakaroon ng maintenance. Kaya kung ayaw mo umabot sa maintenance at ayaw mo umabot dyan sa mga malalaking gastusin at ayaw mo umabot sa mahihirapan yung katawan mo, yan, disiplina. Prevention is always better than cure. So again, ito po si Erwin ng Pambansang Batang Kalye ng Pilipinas. Welcome po sa ating FTW ang For the Wins video. Enjoy po sa panonood and see you on my next vlog. Peace.